Hi kids! Teacher Arlene is here and welcome back to our YouTube channel, Teacher Arlene! Nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa, please do like, share and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa lahat ng video lessons na ginagawa ko para sa iyo. I-share na ang video na to! Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Handa ka na bang manood at makinig? Kasama mo palagi si Teacher Arlene. Halina at matuto ng bagong aralin. Halina at matuto ng bagong aralin. Tayo ay nasa Mathematics for Grade 1. Nasa Week 6 na tayo, Quarter 1. At ang ating pag-aaralan ngayon ay place value ng bawat bilang. Ang bawat digit sa bilang ay may pwesto o place value at katumbas na halaga o value. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makatutukoy ng place value at value ng bawat bilang. Okay kids, tandaan natin ang place value ay ang pwesto ng bilang at ang value naman ay ang halaga. Kaya unawain pa nating mabuti yan gamit ang place value chart na ito. Makikita natin sa ating place value chart na nakasulat ang sampuan o tens sa Ingles, isahan o ones sa Ingles. Paano kaya natin gagamitin ito? Ulitin natin place value, ang pwesto ng bilang, at value, ang halaga ng bilang. Bilangin natin ang mansanas na ito. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 1
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Sulat nga natin ang 46. Yan. Sa English, ito ay 46. Alin kaya dyan ang isahan o ones at sampuan o tens? Tingnan ito ha. Itong unang bilang na ito, yan ang ilalagay natin sa ones. Yan. Ang pwesto niya ay nasa ones. At ang ikalawang bilang naman na ito ay nakapwesto sa tens. Yan. Yan ang kanyang place value. Yan ang kanyang pwesto. Ones. Sulat ko dito ha. Ito ay ones o isahan. At ito naman ang tens o sampuan. Okay, naunawaan ba? Paano naman ang kanyang value o ang halaga nito? Sulat nga natin dito ang numero. Sulat natin ng 4 at 6. Ang kanyang value ay 4 na 10. Ito yan mga bata. Mayroon tayong ilang 10? 1, 2, 3, 4. Ayan. Kaya ito ay 4. Ang halaga niya ay 40. Bilangin natin ha. 10, 20, 30, 40. Yan ang kanyang value. 40. Naunawaan ba? 4 na 10. Ang total nitong value ay 40 o 40. Ilan naman ang naiwan? Mayroon tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang kanyang value ay 6. Yan. Dahil ito ay nasa isahan, 6 lamang ang kanyang value. Naunawaan ba? Okay. Kung nahihirapan pa, kuha pa tayo ng isa pang halimbawa. Bilangin natin ang mais na ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Sulat nga natin ang 32. Yan, 32. Ano kayang ilalagay natin dito sa isahan o ones at sa sampuan o tens? Alin kaya? Saan kaya natin ilalagay ang number 2? Kung ang sagot mo ay dito sa isahan, magaling, tama ka dahil yan ang kanyang pwesto, siya ay nasa ones. At ang number 3 naman ay nasa anong pwesto o nasa anong place value? Ito ay nasa sampuan. Kaya naman, isusulat natin sa sampuan ang 3. Ngayon naman, kuhanin natin ang value o halaga ng 3 at saka ng 2. Pinaghiwalay ko ha, 3 at saka 2 kasi ito yung digits na ibinigay. Tingnan natin kung ilang 10 mayroon. 1 10, 2 10, 3 10. Ibig sabihin, meron tayong 3 10. Pag pinagsama-sama natin yan ay 10, 20, 30. Yan ang kanyang value. Parang kinopya mo lang yung 3 tapos nilagyan mo lang siya ng 0, di ba? Ilan naman yung natira? Meron tayong 1, 2. Ang value niyan ay 2 lamang. Okay, naunawaan ba? Isa pang halimbawa. Bilangin natin ang mga mangga. Napansin nyo ba na puro prutas ang aking halimbawa dahil ito ay maganda sa ating katawan. Kaya lagi kayong kumain ng prutas ha? Okay, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25. Sulat nga natin ang 25 o 25. Ayan, 25. Ano kayang ilalagay natin sa isahan at sa sampuan? Saan nakapwesto ang number 5? Ito ay nakapwesto sa isahan. Yan ang kanyang place value. At saan naman nakapwesto ang number 2? Ito ay nakapwesto sa sampuan. Yan ang kanyang pwesto. Place value niya ay 2. Ngayon naman ang value. Isulat natin ang mga bilang. Number 2 at saka number 5. Ayan. Ano kayang value ng 2? Bilangin natin kung ilang 10. Ayan. Meron tayo ditong isang 10. 10 yan ha. At isa pang 10. Ibig sabihin, 2 10. Ang halaga nito ay 20. 10, tsaka 10 ay 20. Ngayon, ilan ang naiwan? 1, 2, 3, 4, 5. May naiwan na 5. Ang value ng 5 ay 5. Okay, naunawaan ba? Hindi ba nalilito? Madali lang, di ba? Titingnan nyo lang kung saan nakapwesto ang number para malaman mo ang kanyang place value. Ito ba ay nasa isahan na pwesto o nasa sampuan na pwesto? At ang kanyang value ay tingnan mo lamang kung ilang 10 at kung ilan naman ang naiwan, yun naman ang ilalagay mo sa value ng number na nasa ones place. Okay, isa pang halimbawa mga bata. Ito ay 30 siyam. Yun natin bibilangin ha, nabilang ko na yan kanina. Mayroon tayong 30 siyam na strawberries. Ano kayang bilang ang nasa isahan? Para malaman natin ang kanyang place value. Anong number ang nasa isahan? Kung ang sagot mo ay 9, magaling. Ano namang number ang nakapwesto sa sampuan? Kung ang sagot mo ay 3, mahusay. Ito ang nasa ones place at ito naman ang nasa tens place. Isahan, sampuan. Para naman sa value, isulat natin ang 3 at ang 9. Ano kaya ang halaga ng 3? Bilangin natin kung ilang 10. 1, 2, 3. Mayroon tayong 3 sampuan. Ilan lahat yon? 10,
20, 30. Parang kinopya mo lang yung 3 at nilagyan mo siya ng 0. Yan, 30. Ilan ang naiwan? Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyam. May value yan na siyam. Yun ang kanyang halaga sa kanyang ones place. Naunawaan ba? Alalahanin nga natin, ilan uli ang strawberries kanina? Mayroon tayong 30 siyam na strawberries. At sagutin natin ang mga tanong. Unang bilang, mayroon tayong ang place value ng bilang na 9 ay number 9. Nasaang pwesto daw siya? Ito ba ay nasa isahan o sampuan? Kung ang sagot mo ay isahan, magaling. Tama ka. Sa English, ito ay ones. Ones place. Okay, number 2. Ang place value ng bilang na 3 ay number 3 daw. Ang hinihingi ay place value. Ibig sabihin, tinatanong ulit kung saan siya nakapwesto. Ito ba ay nasa isahan o sampuan? Ang sagot mo ba ay sampuan? Kung opo, magaling. Sa English, ito ay tens. Yan. Ano naman ang value? Halaga na ang hinihingi. Value daw ng 9. 9, ito ay nasa, ito yan o, 9, ito yung naiwan. Ibig sabihin, ang value niya ay 9 pa rin. At, ano naman ang value o ang halaga ng number 3? Ito yan mga bata o, mayroon tayong isa, dalawa, tatlong sampuan. Kaya naman, tatlong sampu, mayroon tayong 30. Naunawaan ba mga bata? Kung opo, magaling. Kung nabibilisan ka, maaari mong balikan ang video na ito. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, isulat kung ilang sampuan at ilang isahan ang bilang ng mga larawan. Sulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ang gagawin ko ngayon, kids, para makita natin kung ilan agad ang sampuan, ay bibilugan natin ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mayroon na tayong isang 10. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ulit. Ayan. Ilan na yung nabilugan natin? Mayroon tayong 2 sampuan at ilan ang naiwan para sa isahan? Mayroon tayong naiwan na 2 isahan. Ibig sabihin, sa kabuuan, mayroon tayong 22 lapis. Alright? Next. Okay, sa inyong kwaderno, sagot na lamang ang inyong isusulat ha. Sa ikalawang bilang, bibilugan ko uli ang bawat 10. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bibilugan ko na siya para madali kong malaman kung ilan ang sampuan at ilan ang isahan. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isang sampuan at 8 isahan. Sa makatuwid, mayroon tayong isa sa sampuan at 8 sa isahan. Nakakasunod ba, kids? Kung hindi, maaari nyo i-post ang video na ito. Okay, next naman. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayan, bibilugan ko na to ha. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para mabilis kong makita. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ang dami. At 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mayroon tayong 3 sampuan at 8 isahan. Ibig sabihin, mayroon tayong kabuuang 38. Ilan ang ilalagay natin sa sampuan? Ito ay 3. At sa isahan naman ay 8. Nakakasabay ba, kids? Kung opo, magaling. Okay, next na tayo. Gawain sa pagkatuto bilang 2, basahin upang masagutan ang mga tanong at isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Namita si Lito ng isang buwig na saging na may 27 na hinog. Ayan. So, tingnan nga natin kung ilan sa bawat buwig. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Okay, ibig sabihin ito ay 10.
sa bawat buwig. Yan, 10, 10 at 7. Ayan. Ngayon, makikita natin na mayroon tayong ilang sampuan sa dalawang sampuan. Yan, ang number natin ay 27. Dalawang sampuan at ilan ang naiwan? Isa, dalawa, tatlo, apat, 5, 6, 7. May naiwan na 7 para sa isahan. Okay, sagutin natin ang tanong. Ano ang place value ng digit na 7? Place value ang tinatanong ha. Ibig sabihin, saan siya nakapwesto? Ayun, sa nakapwesto ang 7. Ito ay nakapwesto sa isahan. Yan ang kanyang value. Ano naman ang place value ng digit na 2? Kung ang sagot mo ay sampuan o sa Ingles ay tens, magaling! Ito ay nasa ones place, 7, at 2 ay nasa tens place o sampuan. Ngayon, ang bilang na 27 ay may dalawang digits. Dalawang digits yan. Isang digit, dalawang digits. Bawat digit ay mayroong tinatawag na place value o kung saan siya nakapwesto. Ayan, so sabi nga kanina, mayroon tayong isahan o ones at sampuan o tens. Ngayon naman, isulat ko nga dito ang 27 o 27 para makuha natin ang place value. Pag sinabi natin place value, saan nakapwesto? Ang number 7 ay nakapwesto sa, anong inyong sagot? Nakapwesto ito sa isahan. Ayan. Ano naman ang kanyang value? Ano yung kanyang halaga? Yan, 7. Yan, 7. So, kanyang halaga ay 7. Ngayon naman, ang number 2 naman, number 2. Ano ang kanyang place value? Saan siya nakapwesto? Kung ang sagot mo ay sampuan, ayan, magaling o nasa tens place. Ano naman ang kanyang value kung ito ay nasa sampuan? Ibig sabihin, mayroon siyang dalawang 10. Dalawang 10, ilan yon? 20. Ayan. At para naman mabilis, yung 2, kopyahin mo lang. Tapos dahil nasa tens place naman siya, yung 7, gagawin mo lang siyang 0. Kaya ito ay naging 20. Ayan. Naintindihan ba? Okay. Dagdag pa tayo ng halimbawa. Isip nga tayo ng number. Halimbawa, ang number natin ay 50. Ayan, 50. Isulat ko nga rin dito. Ayan, kunwari, ito yung scratch paper ko. Ano ang place value ng, sulat nga uli natin dito, 50. Ano ang place value ng 0? Nakatapat siya sa 0. Saan siya nakapwesto? Ito ba ay nasa isahan o sampuan? Kung ang sagot mo ay nasa isahan, magaling, tama ka. Ano naman ang value nito? 0 o wala? Ibig sabihin ang value niya ay 0. At ano naman ang place value ng number 5? Saan siya nakapwesto? Ito ay nakapwesto sa sampuan. At ang kanyang value ay, ano nga yung technique ni teacher? Kopyahin mo lang yun. Yung number na nasa tens place at yung kalapit na number niya na nasa ones place, gagawin mong 0. Uy, parehas lang ang sagot. Opo, parehas lang kasi ang kanyang ones ay 0. Kaya ang kanyang value ay 50 din. Okay? Okay, another example nga. Halimbawa, ang number natin ay 67. Ayan, sulat natin dito din ang 67. Ayan. Ano ang place value ng 7? Saan siya nakapwesto? Isahan o sampuan? Kitang-kita naman, ito ay nasa isahan o ones. At ang value niya ay 7. Ayan. At ano naman ang place value ng 6? Ito ay nakapwesto sa sampuan. At ang kanyang value ay, yung technique ni teacher, kopyahin lang yung 6
at yung kalapit na number magiging 0, ibig sabihin mayroon tayong 6 na 10 ay ilan lahat ang halaga nito? 60. Okay, another example. Dami example ni teacher. 92. Okay, sulat ko nga dito ang 92 din. Ano ang place value ng 2? Dahil ayun nun, doon nakatapat yung arrow. Ayan, ano ang place value ng 2? Saan siya nakapwesto? Ito ba ay nasa isahan? Kung opo, tama ka. Anong value ng 2? Kupihin mo lang yung 2 para sa value niya. At ano naman ang place value ng 9? Ito ay nakapwesto sa 10. Anong kanyang value? 90. Alright, nakuha ba? Ayan, dami nating examples ha. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 3, isulat ang place value at value ng mga sumusunod na bilang. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Ayan, given na ang number, meron na tayo, 25. Ano nga ang place value ng 5? Siya ay nakapwesto sa isahan. At ang kanyang value ay 5. Ano naman ang place value ng 2? Nakapwesto siya sa 10. At ang kanyang value ay, kopyahin uli natin yung 2, yung kalapit na number magiging 0. Ibig sabihin, mayroon tayong dalawang sampuan. Ito ay may bilang na 20. Number 2. Mayroon tayong 12 pantasa. Ano kaya ang place value ng 2? Sige nga. Anong iyong sagot? Kung ang sagot mo ay nasa isahan, magaling. Ano naman ang kanyang value? Siyempre, meron siyang value na 2. Kinopya lang natin yung 2. Okay, next naman, yung 1. Ano ang kanyang place value? Saan siya nakapwesto? Ang sagot mo ba ay 10? Ayan, 10. Magaling. Ano naman ang kanyang value? 1. Tapos, gawin mo lang 0 yung kalapit niya. Ibig sabihin, mayroon tayong isang 10. Okay, next number na tayo. 38. Ano kaya ang place value ng 8 at saka ng 3? At ang kanilang value. Ayan, tingnan niya natin. Anong iyong sagot sa number 8? Ito ay isahan. At ang kanyang value ay 8. Ano naman ang place value ng 3? Ito ay nakapwesto sa 10. At ang kanyang value, kopyahin lang natin yung 3. Yung kalapit na number magiging 0 kasi meron tayong 3, 10. Ang kabuuan ay 30. Okay, nakasunod ba tayo? Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang 4, ibigay ang place value at value ng bawat digit ng bilang. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Kukunin natin ang place value at value. Okay? Number 1, 89. Unang bilang, 89 o 80 siyam. Okay, tingnan niya natin. So, nakapwesto yung 8. Ayun yung 8 baka tayo malito. Ito ay nasa 10. At ang kanyang value ay, yung technique natin, kopyahin lang natin yung 8 na nasa tens place at yung 9 gagawin nating 0. Kaya mayroon tayong 8, 10 ay 80. Ang number 9 naman, ayun. Saan siya nakapwesto? Ito ay nakapwesto sa isahan. At ang kanyang value, ayun, kopyahin mo lang yung 9. Ayan. Huwag malilito kasi minsan pinagbabaliktad yung ating tanong. Okay, next number. Number 2. 76.
ito ay nakapwesto sa 10. Ang kanyang value ay, kopyahin natin yung 7, yung 6 gagawin nating 0 dahil mayroon tayong 7 10, ang kabuuan ay 70. At ang 6 naman ay nakapwesto saan? Sa isahan. Madali lang, di ba? Parang paulit-ulit lang tayo. O yung 6, kopyahin mo lang yon, yun na yung kanyang value. Okay? Next, number 3 na tayo. 65. Saan nakapwesto ang number 6? Ang sagot mo ba ay nasa 10? Kung opo, tama ka na naman. Para sa value, kopyahin mo lang yung 6 at yung 5 gagawin mong 0 dahil mayroon tayong 6 na sampuan, may kabuuan itong 60. At ang 5 ay saan nakapwesto? Nakapwesto ito sa isahan na may value o halagang 5. Ayan, alright. Next, number 4. 94. Hinihingi ang place value ng 9. Ito ay nakapwesto sa 10. At ang kanyang value, kopyahin mo lang yung 9 at yung 4 gawin mong 0 dahil mayroon tayong 9 na 10, may kabuuang 10. At ang 4 ay nakapwesto sa isahan. Ayan, ang value niya, kopyahin mo lang yun. Ayan. Okay, next number. Okay, tingnan nga natin saan nakapwesto ang 3. Ito ay nasa 10. O, ganda nyo sulat nyo ha. Mahirap kasi magsulat dito sa computer. At ang kanyang value ay, kopyahin mo lang yung 3, yung 5 magiging 0, mayroon tayong 30. At ang place value naman ng 5 ay nasa isahan. Mayroon siyang value na 5. Ayan, nakasunod ba tayo? Ulitin ko ha, kung di nakasunod, maaari mong balikan ang video na ito o kaya i-post mo. Yan, lagi nating tatandaan, ang bawat digit ng bilang ay may tinatawag na place value o depende sa pwesto nito. Kung ito ba ay nakapwesto sa ones o nakapwesto sa tens. Maaaring itong isahan o sampuan. Ang value naman ng bawat digit ay nauugnay sa kaniyang pwesto. So kung nakapwesto siya sa ones, isa lang yung digit niya. Kung nakapwesto siya sa tens, magiging 2. O yung technique natin, kopyahin mo yung digit na nasa tens at yung kalapit na number na nasa ones, gagawin mong 0. Para sa gawain sa pagkatuto bilang 5, isulat ang place value at value ng digit na may salungguhit. Okay, so ang titingnan natin, kids, yung may salungguhit na ha. Okay, number 1, 24. Number 4, ang may salungguhit. Ano kayang place value ng 4? Place value ng 4, ito ay nakapwesto sa anong iyong sagot? Kung ang sagot mo ay isahan, magaling. Ano naman ang kanyang value? Dahil nasa ones place siya, isang digit lang yan. So, ito ay 4. Okay, next, number 2. Okay, saan siya nakapwesto? Nakapwesto siya sa, kung ang sagot mo ay 10, magaling. At ang kanyang value, dahil siya ay nasa tens place, dapat 2 digits ito. Kopyahin mo lang yung 3. At yung kalapit na number na nasa ones place, gawin mong 0. Kasi, mayroon tayong 3 10 sa 35. Okay, number 3. Okay, saan nakapwesto ang number 6? Anong kanyang place value? Kung ang sagot mo ay isahan, magaling. At ang kanyang value nasa ones, isang digit
lang yan. 6. Okay, number 4. Ayan, ang number 7 na may salungguhit ay nakapwesto sa anong kanyang place value? Ito ay nasa 10. At ang kanyang value dahil nasa tens place, 2 digits yan. Kopyahin mo lang yung 7, yung kalapit na ones place ay gawin mong 0 dahil mayroon tayong 7, 10. Ito ay 70. Okay? Next, number 5. Ang may salungguhit ay number 5. Nasaan ang kanyang place value? Ito ay nasa isahan. Anong value nito? Dahil nasa ones place, ito ay may isang digit lang na value. Na 5. Okay, naintindihan po ba? Binabati ko kayo, kids, dahil natapos na natin ang week 6. Kung di nyo pa tapos sagutan ang inyong self-learning module, maaari mong balikan ang video na ito. Huwag mong kalimutang i-share sa iyong mga kamag-aral na nasa unang baitang, ha? Muli ako si Teacher Eileen na nagsasabing, mag-aral mabuti dahil ito ang susi sa iyong tagumpay. Bye for now! Keep safe, everyone! Mwah!